In politics, anya, and in life, timing is everything. Di ba? Sabi naman ni Pierre Trojo, the essential anya ingredient of politics is timing. Kaya yung mga masyadong nagmamadali na impeach po si Sara Duterte, wala po sa timing, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tamaan niya si Juan Ponce Enrile. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung impeachment mga kababayan kay Sara Duterte, malamang hindi na matuloy. Grabe naman na Mr. Maravillas. Kung hindi na matuloy. Hindi na matuloy. Ngayon, malamang after election na lang po, itutuloy ang impeachment laban kay Sara. Kasi nagpalabas na ngayon ng statement yung ilang mga congressmen belonging to the majority. Di ang nangyari yan, Mr. Maravillas. Di ba sabi ng nasa minority, lalo ma-embolden si Sara Duterte at ang mga kakampi niya. Sabi man lang yan, mga kababayan ng mga nasa minority. Kasi yung nasa minority, gigil na gigil. Inunahan yung nasa majority. Yung nasa majority ng ating mga congressmen, sigurista po. Hindi basta yung sugod ng sugod. Sa totoong laban mga kababayan kasi, hindi ka dapat sugod ng sugod. Dapat ginagamitan po ng isip. At tama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya daw, hindi man siya kontra dito sa impeachment. Kailangan niya, wala nang panahon. Nakita ninyo? Sa tingin natin, tama yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung kanyang pinsan na Speaker of the House, tahimik lang mga kababayan. May kasabihan tayo na ang tubig pagtahimik, asahan mo ay malalim. Di ba? At ang tubig daw, ang ilog na maingay, asahan mo na mababaw. Yan ang pagkakaiba mga kababayan ng mga nasa minority na ating mga congressmen na ang iingay, pinipressure yung nasa majority na pirmahan na, isulong na yung impeachment. Wala nga po sa timing. Ito ngayon ang pinalabas mga kababayan na statement ng dalawang congressman belonging to the majority. There's no more material time to deliberate on the impeachment of Vice President, sabi po ni Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel, at saka ni House Deputy Majority Leader in La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Diyan niya Mr. Maravillas, di ba? Kung inaksyonan agad yan noong December, the Congress has enough time. Kasama kasi po sa timing, yung dapat sigurado na pag sinulong yung impeachment po, makukonvict si Sara tulad ng sinasabi natin. Kung ngayon, wala sa timing po, kasi marami pang kaalyado si Sara sa Senado. Yun malamang mga kababayan yung iniisip ng ating Pangulong Bongbong, pero hindi sa atin sinasabi siyempre. Talangan man yung mga strategies po. Sasabihin niya sa publiko, di ba? So sa tingin natin, yun ang pinakang rason kung bakit hindi pa gumagalaw yung majority ng members ng Congress. Pero tingin natin mga kababayan, kumbinsido ang majority ng Congress na dapat ma-impeach si Sara. Kailang wala sa timing. At ang ng tamang timing, pag natalo, yung mga re-electionist senators po na kaalyado ni Digong at ni Sara Duterte, yun ang tamang timing. Tama po yung ating mga reading? Kaya nga po, sabi ni Congressman Ortega, may panawagan na po sa publiko. Kaya tingin ko tama yung ating mga analysis. Yan o. A weapon against aggression, Filipinos should not vote for pro-China candidate, sabi po ni Congressman Ortega. Ngayon lang to mga kababayan, pinalabas niya yung kanyang statement. Baka niya Mr. Maravillas, napakinggan ni Congressman Ortega yung mga sinasabi mo sa
programa mo na tablahin yung mga senador. Tingin ko po, tatablahin muna ng ating mga senador, mga senador, tatablahin muna ng ating mga congressmen, itong mga senador. Yung mga congressmen po, sila ang may clout, may direktang impluensya sa mga botante. Kasi sila yung may mga distrito. And in fact, ang mga senador, the common na practice, pupunta yan sa mga bayan-bayan at kakausapin yung mga local officials. Kasama sa kanilang kinakausap, yung mga congressmen na kanilang mga kaibigan. O ngayon, with a statement of Ortega na dapat wag iboto yung mga kandidatong pro-China, alam na natin ang mangyayari. Didiinan nila yung mga senador na pro-China. Sisiguraduhin nitong mga congressmen na aliado sa ating Pangulong Bongbong Marcos na matatalo yung mga pro-China senators. Ang ibig kong sabihin, itong mga pro-China, yung mga nasa line-up ni Digong, ni Sara. At pag natalo sila, mga kababayan, sa mga distrito sa buong bansa, yun na ang panahon. That is now the right timing na ipos ang impeachment laban kay Sara Duterte. Na-gets ninyo? Malinaw po ang ating basa. Malinaw pa niya, Mr. Maravilla, sa sikat ng araw. Yan po ang katotohanan yan. Ito, sabi ni House Deputy Majority Leader at La Union, Representative Paulo Ortega V. At saka ni Assistant Majority Leader in Zambales, Representative G. Congon. Dapat niya wag nang iboto yung mga candidates who are pro-China in the upcoming 2025 midterm elections. The two congressmen made a statement following reports that a Chinese vessel deployed a sonic device against a Philippine Coast Guard ship near Zambales. The device emits deafening noise that poses serious risk to the health and safety of the personnel. This is an audacious act of aggression, sabi ng dalawang congressman. This is no longer just about the West Philippine Sea. It is about our future as a nation, sabi po ni Ortega. Bawat Pilipino ay dapat magtanong, paintulutan ba natin na kontrolin ng China ang ating mga desisyon o pipiliin natin ang mga leader na ipaglalaban ang ating soberenya at hindi magpapadala sa mga dayuhang mananakot? Sabi ni Ortega na itong aggression ng China is not only a territorial issue but also an economic one. This is about oil, gas, and fish that belong to Filipinos. Electing leaders who sell out our patrimony for political gain is a betrayal of our nation, sabi po ni Ortega. Ang ating soberenya ay hindi ipinagbibili. Kung may mga kandidatong handang sumanib sa interes ng China, wala silang karapatang tumakbo sa anumang posisyon sa Pilipinas. Ortega urged voters to treat their ballots as a weapon of defense against foreign encroachment. A vote for pro-China candidates is a vote against the heroes who fought for our independence. The fishermen fighting for their livelihood and the Coast Guard risking their lives to protect our seas. We must elect leaders who put the Philippines first, leaders who champion our flag in every forum and stand shoulder to shoulder with our people in adversity. Paliwanag mga kababayan ni Ortega. So, pag natalo mga kababayan yung mga kandidatong pro-China na sumusuporta kay Sara Duterte, lalo yung mga re-electionist senators, tuloy na ang impeachment. That is the right timing mga kababayan na sinasabi natin. Kasi sabi nga ni Tina Smith, in politics and in life, timing is everything. Diba? Sabi naman ni Pierre Trojo, the essential ingredient of politics is timing. Kaya yung mga masyadong nagmamadali na impeach po si Sara Duterte, wala po sa timing, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tamaan niya si Juan Ponce Enrile na it is a dangerous president. Pag ang sinundan na
posisyon, yung posisyon ng INC. Di ba? So, malinaw mga kababayan, na yung ating Pangulong Bongbong Marcos pala, pag isinulong ng Congress, nagdesisyon yung Congress na impeach si Sara, hindi mangingialam yung ating Pangulo. Kasi mandato yan, trabaho yan ng Congress. Kailangan niya, wala ng panahon. Malapit na yung kampanya. Iyon din ngayon ang sinasabi ng dalawa sa mga members ng majority. Yan o. Sabi mga kababayan dito sa balita, sabi ni Congressman Pimentel, Johnny Pimentel, I believe, Anya, there is no more material time to deliberate on the impeachment of the Vice President. Adding that, the House has only 5 session days remaining before lawmakers go on recess to focus on the election campaign. Ito anyang mga session days include Monday, ngayong araw na to, January 27 and Tuesday, January 28, with 3 additional sessions scheduled next week from February 3 to 5 before Congress adjourns for the election period. Yung campaign period po for national candidates is set to begin on February 11, while local candidates will start their campaigns on March 28. The midterm elections are scheduled for May 12. Yung mga senador na siyang aakto na senator judges po, paano pa sila magsasagawa ng mga hearings para sa trial ni Sara, impeachment trial, na February 11 po, start na ng kanilang kampanya. Tama po? So might as well isulong yung impeachment po after election. Tapos, ikampanya natin na matalo yung mga pro-China, pro-Sara na mga kandidato, re-electionistang mga senador. O di sigurado tayo na ang susunod na Senado, malaki yung tsansa na boboto for conviction ni Sara. Lalo pag ibinoto natin yung mga anti-Sara Duterte, anti-Digong. O diba? Yun ang iluklok natin sa posisyon. O sigurado ang conviction ni Sara, yan ang sinasabi nating timing. Pag tayong bara-bara, dapat pinag-iisipan pong mabuti ang bawat hakbang. Ganon. Sabi ni Tina Smith, timing in politics and in life is everything. Naintindihan na ninyo? Hindi yung sugod lang ng sugod. Yes, sabi dito sa Impact Leadership, while Ortega emphasized that majority congressmen are not called, hindi sila malamig, to the impeachment, he acknowledged that the lack of time has made it difficult for the matter to gain traction. Well, hindi naman siguro malamig, pero parang hindi pa siya napag-usapan dahil nga sa time element. Medyo hindi pa natin nakikita na angkop siya sa ngayon, sabi ni Ortega. He added, but again, we still have 2 weeks. A lot can happen. Yan ang sabi po ng dalawang congressman belonging to the majority group. Ipinipressure ng minority. Ang motibo man kasi ng minority, iba man mga kababayan. Sila gusto lang magpasikat man. Kasi gusto nila mga kababayan, sila yung bida. Kasi sila yung nauna na nag-file, di ba? Yung Akbayan, yung Makabayan, sa gayong Dilawan. Iba man po ang motibo ng mga taong yan. Gusto nila na ma-regain yung kanilang politika para makabalik sila mga kababayan din sa posisyon. Magbida-bida. Hindi ganon mga kababayan. Iwala man silang number. Ang impeachment po is a numbers game. Na-impeach nga sa Congress, siguradong ma-impeach sa Congress. Kung hindi po makonvict sa Senado, paano yan? Pagtatawanan lang po ng mga Duterte ang ating administrasyon. Kaya sigurista po ang ating gobyerno, lalo yung ating nasa majority. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.